again, disclaimer sa ating topic ngayon, lahat ng ituturo ni Mentor Mike, gumagana minsan sa amin, minsan pwedeng hindi siya gumana sa inyo. Again, so ang trading is merong risk palagi. So, hindi pwedeng pag may tinuro kami dito, pag in-apply mo ay talagang gagana sa'yo ng sobra-sobra. May mga other confluences and confirmation na ginagamit para maging okay ang trade. So, ang tuturo lang natin dito is all about logarithmic and regular. Okay. So, common na question to. Sabi ko nga, common na question tong logarithmic and regular sa live. Kasi nga, nagtatanong eh. And, malaki din yung factor na itong kung dapat alam mo yung logarithmic and regular. Kasi kapag alam mo siya, maitatama mo yung especially mga trend line. So, gamitin natin. Gamit tayo ng, teka lang check ko lang. Ay, wala. Okay, sige. So, ang kagandahan pa dito, kapag alam mo kung regular or logarithmic siya, is pwede mong makorek yung trend line. So, sampulan natin. Ngayon, ang tanong, paano ba maghanap ng logarithmic and regular? Siguro gamit tayo ng sample. Siguro gamitin natin si Kuya Modoge. Ito yung madalas kong ginagamit pag ina-explain ko yung logarithmic and regular. Kasi, napakaganda niyang gawing sample. So, paano natin malalaman yung chart niya? Kasi sa atin, sa CMM strategy, gamit natin kung logarithmic or regular ang chart. Kasi kapag nagkamali ka ng analyze sa chart, pwedeng mag-iba lahat ng mangyayaring trend line, Fibonacci, lahat, damay-damay na. As in, mekos-mekos. Pag hindi mo alam yung tama. Pero ano ba yung rule pag bago mo alamin or paano mo gagamitin yung regular and logarithmic? So, base sa akin, according to me, ito ay based lang sa aking obserbasyon, kapag ang gagawin mo dyan, magsusukat ka. Kukuhanin mo tong tool na to, itong price range. Kukuhanin mo yung all-time high. Hindi ko natusok. Yan. Mamagnet mo lang sa pinakamataas. And then, susukatin mo siya pababa doon sa all-time low. So, ang all-time low, ito yung pinaka-ilalim, no? Yan. Ngayon, isa sa mga nagiging problema ng mga trader kapag nagsusukat sila is, ang sukat nila ay from all-time high, sila ay nagsusukat paatras sa all-time low, which is, ito naman talaga yung all-time low kung tutuusin. Pero ang tamang pagsukat kasi, dapat mula sa all-time high, pag titingnan mo yung all-time low, dapat pa-forward. Pa ganun. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magsukat mula sa all-time high paatras. Dapat pa-forward. Naintindihan ba, guys? Type 1. So, mahina yung boses ni Mentor, no? Ganun talaga ako magturo. Medyo sweet. Kaya marami tayong napapaibig sa ating boses. So, medyo sweet. Mabagal, para at least maintindihan nyo. So, yan. Bakit ko ba nasabi yun? Maraming napapaibig. Wala lang yun. Nabanggit ko lang yun. Naisip ko lang. Baka naman bigyan nyo ng kahulugan. So, yan. Teka. So, mula sa all-time high, pa-forward, yan. Baka isipin ng mga to ay tayo ay babaero, pero hindi naman. Baka lang may nakaka-appreciate ng ganung boses. Baka lang. Eh, baka, kung wala, edi wala. Ganun lang yun.
Di ba? So, ulitin natin ha. So, gagamitin mo itong tool dito sa taas, price range. Itong price range, kung hindi mo alam kung nasan to, ito ay matatagpuan dito. Ayan. Ito yung price range. Ilagay mo lang siya dyan. Pak. Kung babae lang to si Mentor Mike, na in love na ako. Woo! Sana. Well, pumapatol ako sa lalaki. Joke lang. Ano ba ito pinagsasabi ko? Live. Okay, joke lang yun ha. Okay. Papatawa ko lang kayo. Papatawa ko lang. So, dito sa taas, all-time high. Pababa, yung ganun ha, pa-forward ha. Kasi pag in-backward mo yan, hindi pwede sa pagsusukat. Dapat pa-forward. Yung. So, kapag ang rule, may rule yan, no? May batas yan. May batas yan. Kala mo, sa batas lang sa bahay ang meron. Meron din batas to. Ang rule dyan, kapag ang pagsukat mo, according to me, no? According to me, kapag ang nasukat mo ay above negative 91%. Di ito, ano to? 93.35. So, ang gagamitin mo dyan ay logarithmic. Yan. Kapag naman siya ay below 91%, ang gagamitin natin dyan ay regular. Yan. Ngayon, in this case, mapapansin nyo na ang pagsukat natin ay inabot siya ng 93.35%. So, basically, siya ay mapupunta or technically, siya ay mapupunta sa 91% above negative. Kasi nga, nasa 93 siya. Ang gagamitin nating chart dyan ay logarithmic. Ngayon, mentor, paano ba natin isi-switch yan sa logarithmic? O, pupunta ka dito sa mga price na to. Yan, may mga price dyan. Right-click mo lang yan. Then, click mo lang tong logarithmic. Since naka-logarithmic na ako, pwedeng ilipat natin ng regular. Yung. So, ito yung regular niya. Kung mapapansin nyo, yung nilipat natin sa regular, parang nag-shrink siya, no? Parang lumiit. Parang nagbago yung chart, di ba? Makita nyo, ibabalik natin. So, babalik natin ng logarithmic. Yung, naging ano siya, di ba? Parang lumiliit-liit siya. So, doon. So, sa CMM system natin, mahalaga yung alam mo yung logarithmic and regular. Kasi, kapag hindi mo alam yung tamang gamit nito, pwedeng maligaw yung mga trend line mo. Ngayon, since itong price ay, itong coin ay nasa 93.35% na, siya ay papasok sa logarithmic. So, pakitaan ko kayo ha. So, logarithmic. Pwede mo na itong tanggalin. Huwag mo nang ibabad dyan. No? Huwag mo na ibabad. So, kapag natanggal mo na yon, so alam mo na, no? Lalagay mo yan sa logarithmic. So, ang mangyayari dyan, ganito. Wala, mayroon ng... So, ang mangyayari dyan, lalagay ako ng trend line. Tingnan nyo. Logarithmic tayo ngayon. Lalagay ako ng trend line. Trend line. Pag dudugtungin natin to, whoop. Kita nyo, di ba? Pag nilagay natin yung trend line, halos nagdudugtong-dugtong ang mga trend line. Nagdudugtong-dugtong sila. Logarithmic chart, ha? Feeling natin. Ayusin natin. Baka sabihin, pangit yung trend line mo, Mentor Mike, ha? Yan. Tingnan nyo itong trend line na to, ha? So, itong trend line na to, nagka-connect na itong mga touches dito. May mga touches dito. Nag-connect. Using logarithmic chart, which is ang coin na to ay pang logarithmic talaga kasi nga 93%.
Pero kung hindi mo siya alam, kunyari, hindi mo alam, uy, hindi ko alam yung logarithmic and regular, basta lang ako magte-trend line, may chances na ito ay magkamali. Kung sakali, example, hindi mo alam na ito pala ay logarithmic. Tapos ang nagamit mo, for some reason, ang nakalagay na default dyan sa trading view mo ay regular. O, tingnan nyo pag nilagay ko sa regular, boom! Ano napansin nyo? Ano napansin nyo? Yan. Ano napansin nyo sa trend line? Yan, may napansin ba kayo? O, tingnan o. Type nyo yung napansin nyo dyan. Type nyo dyan. Di ba? Pag binalik ko sa logarithmic, yung logarithmic yung pinaka chart niya, yung trend line tumatama. Pero kapag pag logarithmic, which is yung logarithmic, ito talaga yung talagang tamang chart na dapat gamitin sa kanya. Pag nilagay natin yung trend line, tama. Ito mo, di ba? Lahat ng mga trend line diyan tumatama. Pero pag ginamit natin yung regular, pasukan natin ng regular, boom! Ikaw na yung may tama. Ikaw na yung may tama dyan. Kasi nga, hindi na tumama yung trend line. Pangit ang trend line mo dyan. Dude, sobrang pangit. Hindi ka pwedeng mag-trend line ng ganito. Naku, pipitikin ka namin sa ilong ni coach pag ganito yung trend line mo. Hindi pwede yung ganitong trend line. Di ba? So, nagbago na siya. Nagbago na. So, keep in mind na dapat alam mo yung logarithmic and regular. Kasi pag hindi mo yan alam, yan. Ito yung mangyayari sa'yo. Well, technically naman, pag ginamit ko itong trend line na to, mukhang nag-pump naman doon. Pero, ang pangit nung naganyari pump doon. Ang pangit ng trend line mo. Hindi ganito trend line ng na tinuturo natin. Hindi ganyan. Dapat ang mga trend line is yung malalapit. Yung talaga meron touches. Pero in that case, hindi ka pwedeng pumilit ng mga trend line kasi unang-una, hindi naman ito yung chart para sa kanya. Kaya kahit pilit-pilitin mo, ipagsasalpak yung mga trend line dyan, hindi mo makukuha yung best entry for the trend line. Dahil nga, hindi ito yung chart para sa kanya. Okay? Siguro, sampulan pa natin. Halimbawa, ito, tingnan nyo to, meron din magandang sample. I think meron din dito. Kung gagamit kayo ng trend line na ganito, yan, sample, gamitin mo to. Tingnan nyo to Pag ginamit, ito, feel ko lang Ito, ngayon ko lang nakita. So, itong trend line na to, kung regular yung gamit mo, feeling mo, pag lumabas na siya dun sa trend line, iniisip mo ngayon na magpapump na siya ng bonggang-bongga dahil yung trend line na nagawa mo almost pantay naman di ba? Nagko-connecta naman sa mga bawat dulo. Pero sa katotohanan, feeling ko lang hindi ko iniisip to. So feeling ko sa regular nagko-connect siya, pero since hindi nga ito yung chart para sa coin na to, pwedeng magtataka ka bakit nag-dump siya di ba? Bakit nag-dump? Nag-confirm naman. So, punta natin yung logarithmic, try nating bisitahin. Boom. So, meaning, tingnan nyo nangyari Kung sa regular, kung ito yung ginamit mo, yung regular chart, kung ginamit mo tong regular chart sa Doge, feeling mo siya ay nag-confirm na, ayun di ba? Naglagay ka ng trend line, nag-confirm, lumabas dun sa trend, which is yung topic natin last time. Akala mo nag-confirm na. Pero hindi nga ito yung chart para sa coin na to. Kasi nga siya ay logarithmic. Puntahan natin yung logarithmic. Boom! So, meaning, kung logarithmic ang ginamit mo, ito hindi dapat ito yung trend line. Ano dapat yung trend line? Ito. Go. Diba?
nagko-correct na doon, nagkakaroon na ng pag-untog doon sa trend line. Di ba? Nakita nyo? Parang ganito siya. Pwede rin to. Tutusin. Di ba? Kung mapapansin nyo, kapag ginamit natin yung tamang chart para sa kanya, which is, kung natatandaan nyo yung topic ko nung sa Shiba, natatandaan nyo ba yung sa Shiba, yung merong intersection na akong tinuro? Diyan yan, nasa video rin natin yan. Makikita nyo rin dyan. So, merong intersection, may traffic, pangatlong touches, di ba? Pwedeng magkaroon ng reaction. Pero ito kasi ay nasa logarithmic na chart. Pero kung hindi mo talaga alam, pwedeng ang iniisip mo na nun, dahil regular ka nga, iniisip mo na lahat ito ay nagpump na. Pero sa katotohanan, hindi pa talaga siya dapat nagpa-pump. Dahil ano? Dahil, yun nga, meron siya ditong white na trend line, which is yun dapat ang nasa logarithmic. Yan. Diba? So, pwedeng ma-fake out ka dyan dahil mali yung gamit mo sa logarithmic and regular. Naintindihan? Naintindihan ba guys? Type 2, kung naintindihan. Type 2. Ngayon, meron pang isa. Ito, hindi naman siya ganun meron pang isang reason kung ano yung gamit ng logarithmic and regular. Example, ito hindi naman siya not so important, pero feeling ko isa din to sa factor na dapat alam mo yung logarithmic and regular. Yung paggamit ng fib. Okay, so fib tayo, swing high. Siguro itong swing high, swing low, ito. Swing low, fib, gamit akong fib ha. Swing low to swing high. Makikita mo dito na meron siyang mga 618 na bounce sa part na to. Yan, di ba? Yun. Pag ginamit natin tong Fibonacci na ito, itong bounce niya rito ay nagre-register sa 618. Nagregister siya, di ba? Yun. Kung logarithmic ang ginamit mo. Pero kung ikaw ay naligaw doon sa regular, hindi yan 618. Pakita ko sa inyo. 786 na siya. Nagbabago. Diba? Kita nyo? Ngayon, ano naman ang disadvantage nun sa akin, Mentor Mike? Nag 786 siya. Siyempre, ano ba pwedeng maging disadvantage nun sa'yo? Siyempre, all of us, alam natin na ang pinakamalakas na PIB level or golden ratio is 618. So, pagka dumampi na yan sa 618, ito actually, nag-bounce naman doon. Iniisip mo na kagad dyan na magkakaroon na kagad ng bounce dyan sa part na yan. Tama? Kasi, 618 na pala to, Mentor Mike. So, parang gusto ko na mag-abang ng bounce dyan. Ang problema, ito, gawin ko tong yellow, kapalan ko, tapos lagyan ko ng yellow. Ang problema dyan is, hindi naman talaga ito yung 618. Kasi nga, naging 618 lang siya dahil ang ginamit nating chart ay regular. Pero, kapag ginamitan natin talaga siya ng pinaka chart niya, which is yung logarithmic, hindi na siya 618 lang. Siya ay naandun lang sa gitna ng 382 and 0.5, which is ang correct na 618, ito, naandito. Intindihan? Ngayon, para malaman mo or maging sakto yung Fibonacci na yan, double click mo yung Fibonacci, kuhanin mo yung settings, punta ka sa style, and then dapat naka-check dito yung fib levels based on log scale. Check mo yan. Kasi every time ang iyong tawag dito,
yung Fibonacci mo ay every time na ikaw ay nagsiswitch into logarithmic scale, automatic yung Fib nagko-convert din siya into logarithmic Fibonacci. Hindi ko alam kung yun yung term niya, logarithmic. Pero pag in-check mo kasi siya, babalik lang din siya doon sa pangit na Fib. So dapat ito lalagyan mo ng check. Yan. Para makuha mo yung tamang Fibonacci sa regular chart. Okay, dapat yan. Kasi kung hindi mo yan ilalagay, kahit nag-logarithmic ka, gumamit ka ng Fib, mali pa rin yung Fib mo. Malinaw? Naintindihan ba guys? Ganun siya. So, pag mali yung ginamit mo na Fib, mali yung chart, pwedeng ang mangyari dyan kapag gumamit ka ng Fib, mali-mali yung makuha mo mga level. Kasi nga, mali gamit mo Fib eh. Mali level mo, so pangit. So, dapat naka-check yun. Naka-check yan. Okay? So, yun. So, balik tayo regular. Hindi yan magiging 786. Hindi yan magiging 618. 786 na yan. So, dulo na ng walang hanggan yan. So, iba-iba na yung magiging perception mo sa coin. Pwedeng isipin mo, 786 na. Pero pagdating dun sa logarithmic, 618 siya. So, ang dami, di ba? Especially, kapag yung trend line ganito. Kaya ako, ang ipapayo ko sa inyo, kapag kayo ay nag-a-alert, huwag kayong mag-a-alert sa trend line. Kasi pag sa trend line kayo nag-alert, bumubutas dyan, kapag lumipat ka ng charting, hindi na siya dyan, pangit na. Saan kayo mag-a-alert? Mag-a-alert kayo sa mga horizontal line, sa mga horizontal. Doon kayo mag-a-alert. Kasi kahit bali-balik ta rin mo yung mundo, diba? Ito, tingnan mo kahit, lagay ako ng sample, horizontal dito, resistance. Sample lang. Kahit bali-balik ta rin kong mundo, mapa-regular, mapa-logarithmic ako, yung horizontal resistance na yan, or yung price point na to, yun pa rin ang horizontal niya, hindi nagbabago. Pero pag ito, kunyari ito, gamitan ko ng trend line dito, logarithmic siya, pangit pa nga itong trend line na to. Pag pinuntahan ko yung regular, hindi na yan yung magiging trend line niya. Iba na. Diba? Pangit na. Diba? Hindi na maganda. Kanina may nagdugtong-dugtong pa eh. Ngayon, pangit na. Diba? So, mahalaga na alam mo yung level ng Fib at kung ano yung gamit. Diba? Alright, naintindihan ba yun guys? Sige, bigyan pa natin. Ano pang gusto nyo sample? Mas madalas to. Kaya dapat alam nyo. So, try natin sa iba. Sige, kayo magbigay sa akin. Ito yung tanong. Paano, Mentor Mike, kung ang candle ay nag-create na ng all-time high? Magandang tanong yan, di ba? Kasi may mga price na nag-create na ng all-time high. Katulad nito, ang dating all-time high niya, ito. Di ba? So, dapat ang pagsukat niyan mula sa saan na ba yung price range? Ito. Mula sa pinakamataas papunta doon. Yun ang dapat sukat niya. Pero, ang nangyari, nag-create na ng all-time high yung coin. Nag-create na siya ng all-time high. Paano na yan, Mentor Mike? Ano nang gagawin namin bilang estudyante? So, syempre, ganun pa rin yung rule. Ito na yung magiging all-time high mo. Tapos, diyan ka susukat. All-time high, papunta doon. Pa-forward palagi. Hindi mo pwedeng sukatin ang coin ng paatras. Pag ganun. Yari ka dyan. So, dapat mula sa all-time high, pa-forward palagi. Forward. Pag ganun. So, dahil dito, 20% siya, anong gagamitin natin na chart? Anong gagamitin natin, guys? Uy, salita kayo dyan. Regular. Di ba? Regular siya. Lalagay mo to sa regular.
makikita mo na dyan yung mga tamang support, yung tamang fib. Pag nag-fib ka dyan, try natin mag-fib, tatama na yan. May mga 618 na doon, 382. Pag punta ka ng logarithmic, wala pa. Di ba? Kasi hindi naman ito yung chart para sa kanya. Kasi nga regular siya. Di ba? So napakahalaga na dapat alam mo yan, yung logarithmic and regular. Yan. Ang kagandahan dito, sa mentoring ko kasi, meron akong style pa para i-counter yung mga yan. May style tayo dyan. Ngayon, kung nabitin kayo dyan, pwede kayong kumuha ng mentoring. Okay, Mentor Mike. Meron tayong 4 sessions and 8 sessions. No? Promotion. No? Baka may maengganyo. Pero ito kasing mga to, ito dapat hindi na to tinuturo sa mentoring kasi. Dapat to nadadaanan nyo na sa mga free na charting namin. Hindi na to dapat kinakain ng hindi na to dapat tinuturo sa mentoring eh. Dapat libre na to. Kasi kung ito tinuro ko sa mentoring, gumastos pa ilang minuto na ba to? Naka 26 minutes na ako. Siyempre, kakainin na yung 26 minutes, di ba? So mas maganda na hindi na to tinuturo sa mentoring. Dapat binibigay na sa inyo to ng libre. Okay, ng talagang sobrang libre na. Kasi para dapat kapag ikaw ay nag-mentoring, kaya nagkuha ka ng mentoring, dapat ang tinuturo ko na sa iyo diyan yung mga execution na, yung mga talagang matutindi na. Hindi yung ganito. Basic lang to eh. Dapat talaga alam mo to as a trader. Kapag ikaw ay beginner, dapat alam mo to. Kasi mahalaga to. Especially kapag ikaw ay member ng CMM. Kasi gamit na gamit to sa CMM strategy. Itong regular and logarithmic. Dapat alam mo to. Kasi kung hindi mo to alam, pwedeng magkamali ka. Pero kahit hindi mo to alam, punta ka lang sa sa community natin. Mayroon tayong pang-counter diyan para mas madaling Kaya lang Okay? Malinaw. So, may natutunan ba kayo dyan? So, sa mga gustong mag-join dito, pwede kayong mag-join sa Discord namin. Discord server, lalagay ko dyan sa comment section. If you want na mag-mentoring, meron akong 4 sessions and 8 sessions. Yeah, mura lang yan, huwag kayo mag-alala. Hindi yan masakit. Mas mahal pa dyan yung pinatalo mo. Yung mga natalo mo, mas mahal pa dyan. Okay, pero babawiin natin yan. Mas mahal pa yung nasunog mo dyan, no? Mas mahal pa. Pero ito guys, ito kasi itong logarithmic and regular chart, dapat ito talaga alam mo na to. Dapat alam mo na ito. Pero kapag nag-enroll ka na ng mentoring, may tuturo pa ako sa'yo. Mas malupit. Alam na mga mentoring niya. Minsan, baka nagugulat yung mga menti ko dito Di ba kayo nagugulat? Baka nagugulat kayo mayroon pinapaulan dito Alam nyo na yun kung ano yung pinapaulan ko. Huwag nyo sabihin, pero alam nyo yun. Meant 3 months waiting pa rin. Yes, ang available ko na ngayon ay January. Imagine, pa lang ngayon? October. So, November, December. January na available ko. So, ang session namin ay 1 hour and 15 minutes. Yan. Every session yan. Yan yung session natin. Grabe queuing, di ba? Pero, attend lang kayo sa mga ganito, no? Saka attend lang kayo ng mga charting. Matututo na kayo dyan. Kaya lang, hindi ganun ka, kasi nga, kulang yung 1 oras lang tayo, once a week pa. Di ba? So, hindi ko kayo matututukan. Pero sa mentoring, matututukan namin kayo. Yun yung kagandahan doon. Alright? So, okay na ba to? So, dahil okay na yan, so,